Hello mga kasuki, welcome again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video ay pag-uusapan naman natin kung anong mga diskarte ang ginagawa ko dito sa aking sari-sari store dahil dito ko rin kinukuha yung pang babayad ko. So anong diskarte yung ginagawa ko para hindi ako mabankrupt o hindi mawalan ng laman yung aking sari-sari store. So ganito yung gawin nyo mga kasuki kasi dito sa aking sari-sari store is may technique akong ginagawa para nga hindi mawalan ng mga paninda, no? So sa binta, ito yung ginagawa ko. Halimbawa is nagbibenta ako ng 1,000 sa isang araw, is hinahati ko yun. So yung kalahati dito sa sari-sari store ko, and then yung kalahati dito naman sa aking pambayad ng utang, no? And then ang ginagawa ko is every 2 days is mamamalengke ako kasi yung binibili ko lang talaga is yung mga kailangan ng aking mga customer, yung pinaka needs nila talaga, at saka yung fast moving. Hindi naman ako bumibili yung mga yung minsan lang hinahanap dito sa akin sari-sari store, yung hindi masyadong mabili. Yung pinaka bibili ko talaga is yung fast moving, kagaya ng sigarilyo, itlog, yung mga noodles, ayan lang talaga yung madalas kong binibili. Tapos hindi na rin ako namimili ng maramihan dahil nga yung binta ko is hinahati ko. Kasi yung aking sari-sari store is hindi naman siya totaling mabili, hindi naman siya masyadong malaki, at kunti lang din naman yung binta ko dito sa isang araw. So sabihin natin bumibenta ako ng 1,000 sa isang araw o 1,500. So yung hinahati ko, yan yung kalahati is sa sari-sari store, and sa kalahati is pambayad ng utang. So yung pinamimili ko is kakaunti nga lang palagi. Kasi nga doon sa budget ko, halimbawa nakaipon ako ng 2,000 sa 2 araw. So ang gagawin ko dyan is pamamalingki ko naman yan para sa ganun yung mga item na hinahanap talaga dito sa aking sari-sari store hindi mawala. Meron pa rin ako magbigay sa aking mga customer kahit na kunti na yung aking mga paninda is bukas pa rin yung aking sari-sari store. Kaya ganyan yung aking ginagawa. So ayan nga yung ginagawa ko. And then sa aking mga cheap toys is pakunti-kunti na lang din ako magbili. Kung dati is tuwing family ko is bibili ako ng so ayan, pesta-pesta na naman tayo. Kanina hindi ako nagbablog, walang bumibili. Ngayon pabalik-balik, ayan, meron na naman. So ayan, babalik-balik na naman yung ating customer na mga chikiting. Maya-maya babalik na naman yun. So ayan nga yung technique yung ginagawa ko dito sa aking sari-sari store para hindi mawalan ng laman. Kahit kunti na lang yung laman is nakabukas pa rin siya para sa ganon hindi tayo masabing close na at logi na, no? And then doon sa aking mga cheap toys, kung dati nga is umaabot ng 5,000 yung aking pamamalengke, so ngayon is umabot na lang siya ng 2,000 kada family ko. And then sa mga chicheria ko is ganon na din, pakunti-kunti na rin akong mamili. Dito nga sa labas is wala na yung nakabitin kong mga chicheria. So kung dati punong-puno yung aking sari-sari store, so ngayon medyo kukunti na lang yung laman dahil gano'n na lang yung binibili ko, kung ano talaga yung mga fast moving o yung mga pinaka needs talaga ng aking mga kapitbahay dito at saka ng aking mga customer, issue na lang yung binibili ko. Hindi sa aking alak, yung mga hard is 4-4 piraso na lang yung bumili ako. Dati is box ako kung mamili, is ngayon medyo nabawasan na, kaya hindi naman masyadong fast moving yung mga hard natin. Ang pinaka fast moving lang dito is yung Red Horse ko at saka San Miguel, and then yung soft drinks. Ayan lang yung talagang dinadamihan ko ng bili. Hindi sa mga hard, bihira lang naman yung bumibili. Kaya 3 lang yung mga kinukuha ko, binibili ko pag ako nag-grocery, para sa ganun yung ating pamalengke is magkasya siya sa ating mga pinapamili. So ayan yung mga technique ko dito, diskarte ko dito sa aking sari-sari store para hindi tuluyang isarado ko itong aking tindahan. Kasi nga syempre yung pagbabayad natin ng utang is kalahati yung nababawas dito sa ating binta. So mangungunti talaga yung ating
mga paninda. Kaya kailangan diskarte na lang kung anong gagawin natin para hindi tuluyan natin isara yung ating sari-sari store, hindi pa rin siya. So ayan, pabalik-balik ka talaga yung ating customer na mga chikiting. So hindi na maiwasan yan dahil meron tayong mga cheap toys. Yun yung binabalik-balikan nila, hindi yung ating mga candies, no? So pasensya na kayo kung medyo paas yung inyong kasuki kasi ilang araw na tayong paalis-alis, and then madaling araw ako maalis. So malamig ang panahon kaya medyo paus tayo ngayon, no? And then yung aking tindahan nga is madalas pa rin nakasarado, and then nagbubukas naman siya pero mas madalas sarado itong mga nakaraang araw. So okay lang yan kasi medyo pa rin na, meron pa rin naman bumibili kahit na ganun madalas tayong magsarado ng ating tindahan, no? So ang kailangan talaga natin gawin is diskartehan na lang natin para sa ganun tuloy-tuloy pa rin yung ating sari-sari store kahit kukunti na yung laman. Importante lang is yung mga fast moving na hinahanap ng ating mga customer is meron pa rin tayong maibigay. Yun talaga yung mga item na hindi natin dapat alisin dito sa ating sari-sari store, hindi tayo magpawala. So dapat talaga meron ka kahit pa 5 piraso dyan para pag bumili si customer o yung kapitbahay is meron kang maibigay. And then ngayon naman is meron naman akong pinamalingki kahapon na grocery ako, is konti lang naman yon. So i-haul ko na rin ito sa inyo kasi sabi ko nga sa inyo is kunti-kunti na lang yung aking napapamili. So i-haul ko pa rin to sa inyo para makita nyo naman kung ano yung mga pinamili ko sa ating dito sa ating tindahan, yung mga kulang-kulang na. So minsan kasi yung mga sabon-sabon is importante yan dito rin sa akin sari-sari store. Mas moving din yan kasi mas madalas yung mga kapitbahay ko yun yung mga hinahanap, and then yung mga noodles at saka yung pinakapas moving talaga dito sa akin sari-sari store, sigarilyo. So kahit kahakaha lang yung binibili ko, dati bumibili ako ng tigi isang rem, so ngayon is kahakaha na lang, tigda 2 piraso lang bawat isang klase ng sigarilyo, is 2 kaha lang yung binibili ko kasi nga binabudget ko yung aking binta dahil nga hinahati natin yung binta natin. So kailangan budgetin natin sa lahat ng mga fast moving na item dito sa ating sari-sari store para mabili pa rin naman natin yun, no? So ayan yung mga sikretong diskarte ko dito sa aking sari-sari store para sa ganun hindi pa rin naman ito mag-close kahit na konti na lang yung laman. So hindi mo pa rin naman masasabing konti ang laman itong aking sari-sari store. Medyo meron pa rin naman siya, pero hindi naman talaga masasabi na konting-konti na. So wag nating hayaan na dumating tayo sa pinaka wala na talagang laman yung ating sari-sari store. Kaya kung gusto natin magbayad ng ating mga utang, so budgetin natin yung ating binta, hati-hatiin natin, wag nating ibabayad lahat para sa ganun naman wag mag-close yung ating sari-sari store. And then yun din iniiwasan ko na mag-close ulit yung aking sari-sari store, no? So ngayon is i-haul ko naman sa inyo yung aking mga pinamili kahapon. So ayan yung aking i-haul sa inyo ngayon, 2 box yan na maliliit, and then meron tayong uling, 2 plastic yan, pero yung isa is nabili na, kabali isang plastic na lang yun nandyan. Tapos ito yung ating mga pinamili. So puro biskuit at then noodles. So ang ingay ng mga bata. Tingnan natin kung ano yung mga nasa loob. Ito yung ating Hansel. Ayan yung ating Skyflex. Yan, 24 pieces. Tapos ito yung ating Top Sarap. Ito yung cheesecake. Yan. Ayan, puro noodles, puro pansit canton. Kasi wala na akong pansit canton. Ayan. Tingnan natin. 12 piraso itong pansit canton na binili ko. Yan, at mayroong mga katon. Yan, katol tsaka ano ba ito nasa loob? Tingnan natin. So, 3 baygon, 3 box. Tapos, ayan, shampoo, Palmolive at saka Sansel. At yung ating Downy na 3.
Ayan, black. Bali 12 piraso din yun. Tsaka itong ating champion na yung champion natin na liquid. Ayan. Yung nakaraan yung binili kong liquid, akala ko is ano yon, yung pang washing machine. Hindi pala. Ito pala yung pang washing machine. No, ito yung hinahanap ng customer ko. Yung nakaraan is tatluhan pala na Downy yun, champion din. So, ito yung hinahanap ni customer. Ayan, 10 pesos yung benta ko nito. So, bali 12 pieces yung kinuha ko. Ayan, at saka itong ating, ayan, yung silka. Yung laman itong ating ano. And then, bumili ako ng ketchup. Ayan. Yung limahan na ketchup. Yan. Meron na naman siyang free na isang sachet. Tapos, ito yung ating canton na big, extra big. 3 piraso lang yung kinuha ko dyan. And then, 3 piraso din yung San Marino. So, ayan yung laman itong ating isang box. Dito tayo sa susunod. So, ito yung Humi beef. Ayan, 12 piraso din to. And then yung ating Lucky Me beef. Ganon din to, 12 piraso. So, ayan kung nakikita nyo, meron akong 3 bote ng MP. So, ayan lang, ganyan lang yung ginagawa ko pagka bumibili ako, patatlo-tatlo, kaya 4. So, dito kasi sa aking lagayan ng alak, ayan. Ayan yung status ko ng lagayan ng alak ko. Yung iba, marami-rami pa naman. So, yung litro talaga yung wala na. Kaya ito, bumili ako ng 3. Hindi naman ito masyadong fast moving. Minsan lang may maghanap nito dito sa aking sari-sari store. Hindi kagaya nung Red Horse na talagang meron talaga bumibili palagi. So, ayan, 3 piraso nga ayan. And then, yung kukumama ko, isa lang yung binili ko malaki. Tapos, meron tayong candy. Ayan, Protos. And then, biscuit uli. Cream. At saka itong Chocojo. And then Max. Karamihan kong candy dito is 4-5 na. Iilan na lang, mabibilang na lang dito yung tig-tig. So, hindi yung aking Snowbear. Ayan. And then, ano ba ito? Chubby. 2 Chubby. At ito yung ating Birds 3. 2 Thai. And then, yung ating Dalandan na tang. Yan. Thai. At ano ba ito? Copico Brown single, isang Thai. And then 2 posporo. Ayan. At ito yung ating suka na dato puti. 100 ml. Ayan. Kita nyo isang pack yung binili ko. Mas maganda pag isang pack kasi nga meron siyang 3. Ayan o. Dagdag kita na rin yung mga kasuki. Ayan. Ito, ang Tomas, 2 bote lang. Ayan. And then, bumili din ako ng mismo. Ayun na siya, nasa lagayan na. Isang Royal at saka isang Mountain Dew. Ayan. So, ayan yung laman nitong ating 2 box. So, sabi ko nga sa inyo, kunti na akong mamalingki ngayon. Hindi kagaya dati na talagang bulto-bulto. So, ngayon, ang halaga niyan, ayan, 3,251. So, ayan lang mga kasuki. So, kung bago ka lang sa aking channel, bago tayo magtapos, please, subscribe nyo naman po. At syempre, huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell kung gusto nyo palaging updated kayo sa lahat ng aking mga video. So, minsan-minsan na lang ako makapag-vlog dahil busy tayo kahit na nangunti na yung mga laman ng tindahan ko. So, yan o. Marami-rami pa naman. Kaya lang para sa akin, kung ako tumingin is marami ng kulang, marami ng bawas. Yan. Lalo na dito sa aking mga candies. Ayan. Hindi yung aking mga cheap toys. Ilan na lang din yung laman. Yan. Dati meron ako dyan mga chichirya. Ngayon wala na.
Ayan. Ayan na lang yung chichirya ko. Ayan. And then, nandito yung iba. So, ayan. Bawas-bawas na rin yung mga chichirya ko. So, hindi na masyadong fast moving yung mga chichirya ko ngayon. Mula nung nag-adjust ng price. Kasi yung iba, mahal na rin yung iba. Ayan. Ayan. Dito naman sa akin mga sabit-sabit. Ayan. Meron pa naman mga laman-laman. Ayan. Yan yung aking mga sabit-sabit. Oh. So, marami pa naman laman kung titingnan mo sa video. Pero para sa akin is kukunti na yan. So, ayan lang naman mga kasuki. Ayan. So, dito na tayo nagtatapos. Thank you for watching. God bless us all. Bye.